Pa-share naman mga Lodi at heto na ang una na si Lodi J. Zumo Jr., Lodi Anisa Dico, Lodi J. C. Pete, Lodi Ruel Bawara, Lodi Najar Ray, Lodi Renepetilo Agusan del Sur, Lodi Joel Ejejo, Lodi Seski, Richard Lafuente, Lodi Mark Ianatan Jollibee City, Lodi Jesse Guardayana, Lodi Satoshi Amora, Lodi Kevin Alcantara, Lodi Grarado Kunanan ng Kanana family ng Jensen, Lodi Ayan Roy Maway. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-20 kabanata, sa pagpapatuloy. Nagulat si Rime nang sabihin pa sa kanya ni Jiang Maso na hawakan mo ang kamay ko. Ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Naglalabas ng enerhiya si Jiang Maso habang dahan-daang papalapit kay Rime, mabigat ang bawat hakbang at tila lumalakas ang presensya niya sa bawat sandaling lumalapit siya. Pinagpapawisan si Rime na sinabi niya na anong pinagsasabi mo. Nagtaka naman si Jiang Maso nang may marinig siyang sumisigaw mula sa kanyang likuran, dahilan upang bahagya siyang natigilan habang nananatiling alerto sa posibleng banta. Habang tahimik na nakatingin sa kanya si Rime. Ito pala ay ang ating bida na mabilis na sumusugod habang buong lakas na sumisigaw ng lumayo ka kay Rime, dahilan upang bahagyang mapatingin si Jiang Maso sa kanya, nananatiling kalmado ngunit tila handa sa anumang susunod na mangyayari. At tahimik siyang nilingon ni Jiang Maso, habang ang aura nito ay unti-unting lumalabas mula sa kanyang katawan, nagpapabigat sa paligid at tila nagbabadyang sumabog ang tensyon anumang sandali. Tumalon sa ere ang ating bida. At sa isang iglap ay itinaas niya ang kanyang espada at buong lakas na inihanda ang paghampas kay Jiang Maso. Agad namang inilabas ni Jiang Maso ang kanyang espada na nakapulupot sa kanyang braso, na tila buhay na sandata habang mabilis niya itong inihanda upang salubungin ang paparating na atake. Naharangan niya ang malakas na hampas ng ating bida, matatag ang kanyang paninindigan habang sinalubong ang puwersa ng atake at hindi man lang umatras kahit bahagya. Na makikita ang lakas ng enerhiya nito na lumalabas sa katawan nito. Nagulat ang ating bida at napasabi sa kanyang isip na anong klaseng lakas ito, habang bahagyang lumaki ang kanyang mga mata sa hindi inaasahang tibay ng kalaban. Itinaas ni Jiang Maso ang kanyang espada at tumingin sa kanya ng may bahagyang interes, habang malamig na sinasabi na akala ko isa ka lang halimaw, pero marunong ka pala talagang humawak ng espada. Na may halong panunuya at pagkilala sa kakayahan ng ating bida. Pinaikot ni Jiang Maso ang kanyang espada sa hangin, mabilis at eksakto ang galaw, habang malamig niyang binanggit, ang unang teknik, na may mabigat na presensya na tila naghahanda ng isang mas malakas na atake. Agad na kumilos ang espada ni Jiang Maso na parang ahas, dumulas at gumapang sa gilid ng espada ng ating bida, bago biglang kumilos at lumiko patungo sa kanyang mukha sa mabilis at tusong pag-atake. At nang makita yon ng ating bida ay nagulat siya na may pagtataka. Agad niyang hinarang ang lumilikong espada ni Jiang Maso, ngunit sa bilis ng galaw nito ay muli itong lumihis, umiiwas sa depensa at patuloy na dumiretso patungo sa kanyang mukha. Malapit na ito sa kanyang mukha, kaya mariin niya itong pinagmasdan, hindi kumikibo habang sinusukat ang galaw ng sandata. At napasabi siya sa isip na tila ito ay isang ahas, mabilis, tuso, at mapanganib. Mabilis niya itong iniwasan sa isang iglap, halos sumadsad ang katawan sa lupa sa tindi ng pagyuko upang makaligtas sa atake. Habang sa kanyang isip ay malinaw na umaalingaw-ngaw ang babala na kailangan niyang umiwas. Nagulat naman si Jiang Maso at napasabi ng na ereyotago ng ginawa niya. Ang bilis at husay ng ginawa niya. Napakatalinong desisyon, na may halong paghanga at pagkilala sa kakayahan ng kanyang kalaban. Na ereyotagon, isang paraan ng pag-iwas sa atake sa pamamagitan ng paggulong sa lupa. At makikita ang ating bida na malakas na dumudula sa lupa, habang nakataas ang kanyang espada. At pagkatigil niya, agad na napangiwi ang kanyang mukha habang nakatingin kay Jiang Maso, senyales ng sakit at bigat ng tensyon na kanyang nararamdaman matapos ang mabilis na pag-atake sa kanya. Muli na namang umatake si Jiang Maso sa kanya, mabilis at tuso ang galaw ng kanyang espada, habang malamig niyang binigkas, sa kasamaang palad, hindi lang isa ang ahas ko. At mariin siyang tinitigan ni Jiang Maso habang sinasabi ng malamig, kung mailagan mo rin pati ito. Hahayaan kitang mabuhay, habang mas lalo pang umiigting ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. At makikita ang ginawang atake ni Jiang Maso na tila naging mga ahas ang kanyang espada, at sa isang iglap ay naging tatlo ito at bumukas ang bunganga sa harapan ng ating bida,
na parabang sabay-sabay na sumusugod. Malamig na binigkas ni Jiang Maso ang pangalan ng kasanayang ito na Four Dragon Bind, habang bumibigat ang presyon ng enerhiya sa paligid. Napasigaw naman si Rime nang makita yon, na songga. Habang bakas sa kanyang mukha ang gulat at pangamba sa nakabibighaning ngunit mapanganib na atake na nasa harapan ng ating bida. At ilang sandali pa, makikita ang isang malakas na pagsabog sa lugar, kasabay ng pagyanig ng paligid habang ang makapal na usok ay unti-unting umaangat sa ere at bumabalot sa buong tagpo. Makikita ang sahig na nagkabitak-bitak dahil sa lakas ng atake, habang unti-unting lumalawak ang mga bitak na tila ba hindi nakayanan ng lupa ang bigat ng naganap na labanan. Napahawak sa labi si Rime habang nakatingin sa nangyari, bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala at kaba sa gitna ng alikabok at usok na bumabalot sa paligid. Habang unti-unting nawawala ang usok, napasabi si Jiang Maso, kahanga-hanga, habang nananatiling nakatutok ang kanyang tingin sa ating bida. Dagdag pa nito habang makikita ang bakas ng mga ahas sa sahig na nagkabitak, papunta sa ating bida na nagawa mo talagang ilagan yun. Naglalabas si Jiang Maso ng enerhiya sa katawan habang sinasabi pa nito sa kanya na anak ka ba ng isang pamilya ng mga mandirigma. Habang iniisa-isa ni Jiang Maso sa kanyang isip ang mga galaw ng ating bida sa pag-iwas sa kanyang atake. Muli siyang nagsalita ng mabagal at may bigat, ang iyong footwork na nakaiwas sa aking Four Dragon Bind. Hindi yan teknik na malalaman lamang ng isang ordinaryong kawal, habang mas lalong umiigting ang kanyang pagdududa at paghanga sa kakayahan ng ating bida. Napasalubong naman ng kilay ang ating bida habang nakatingin sa ibaba. At sa kanyang isip ay napabuntong hininga siya, at napasabi na muli. Dagdag pa niya habang naiisip noong bata pa siya na nagsasanay na muli na naman akong tinulungan ng mga alaalang mas pipiliin ko pang kalimutan. At pagkatapos maisip yon, napangiwi siya at napaungol sa inis. Tumingin kay Jiang Maso at sinabi niya na wala namang ganoong bagay. Ngunit tila hindi naniniwala si Jiang Maso, kaya't nanatili siyang tahimik habang mariing pinagmamasdan ang ating bida, tila sinusuri ang bawat kilos at reaksyon nito. Kung gayon, ang pangako ay pangako, kaya hahayaan kitang mabuhay. Pinahina nito ang paglalabas ng kanyang enerhiya na pinalalabas sa kanyang katawan at sinabi pa na may isang bagay akong gustong malaman. Narinig ko na ampun kang anak ni Dongbang Chanho, pero magkapatid ba talaga kayong dalawa? Na makikita ang gulat ng ating bida sa kanyang mukha nang marinig niya yon. Dagdag pa ni Jiang Maso habang makikita rin ang pagkagulat ni Rime na kahit saan ko tingnan, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pag-aalala ng isang kapatid para sa kanyang kuya. At ang tingin mo rin ay hindi pang magkapatid. Sinabi pa ni Jiang Maso habang nanatiling nakatingin kay Rime na hindi ko kayo pinapuna, kaya huwag mo akong mamasamain. Sa katunayan, mahilig ako sa mga bagay na ipinagbabawal. May naiinis namang mukha ang ating bida na sinabi niya sa isip na ngayon naiintindihan ko na. Ang tunay na pagkatao ng taong ito. Isang bibig na kay daling bigkasan ang pangalan ng Grand Marshal. Isang pambabaing paraan ng pagsasalita na kabaligtaran ng kanyang nakakatakot na galing sa pakikipaglaban. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Dongchang at ang direktang tagapangasiwa ng emperador sa puwersang militar sa Beijing at Nanjing. Si Jiang Maso. Dagdag pa niya habang nakahawak sa kanyang espada na ang utak sa likod ng lahat ng ito at ang pinakamatalik na kaaway ng Grand Marshal. Habang nakatingin siya sinabi pa sa kanya ni Jiang Maso na ano sa tingin mo? Gusto mo bang sumama sa akin? Naglalakad ito na papalapit sa kanya habang sinasabi pa na sa pagkatalong ito, si Dongbang Chanho ay naging isa na lamang tigre na wala ng ngipin. Kahit hindi ako ang gumawa, magiging biktima rin siya ng mga asong gubat sa lalong madaling panahon. Inaabot nito ang kanyang kamay sa ating bida na sinabi pa na kung sasama ka sa akin, tutulungan kitang makamit ang lahat ng pinapangarap mo. Makikita ang ating bida na nakaluhod ang isang tuhod sa sahig, tahimik at matatag ang kanyang tingin kay Jiang Maso. Habang ramdam ang bigat ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa, bigla namang napalingon silang dalawa nang may sumigaw mula sa di kalayuan, Songbaek. Habang pansamantalang nabaling ang kanilang atensyon sa pinanggalingan ng sigaw. Tahimik na tiningnan ni Jiang Maso ang mga paparating na sundalo, walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha habang sinusuri niya ang kanilang paglapit. Ito pala ang grupo ni Commander Zhong Ilguan na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanila, bakas ang pagkaalerto at determinasyon sa kanilang mga kilos habang unti-unting lumalapit.
Tumingin sa kanya si Jiang Maso at sinabi niya na tila dito na nagtatapos ang ating usapan. Habang papaalis na ito sinabi pa sa kanya na kung ganoon, pag-isipan mo itong mabuti. At ilang sandali pa, tumalon si Jiang Maso sa ere, mabilis at magaan ang kanyang paggalaw. Pinagmamasdan ng ating bida si Jiang Maso habang ito ay nasa ere, unti-unting lumalayo, at sa kanyang isip ay tahimik niyang nabanggit ang pangalan nito. Dagdag pa niya habang tumayo na isang tunay na nakakatakot na nilalang. Pagdating man sa galing sa pakikipaglaban o sa mga maitim na balak. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang mapalingon siya sa gilid, kasabay ng isang malakas na sigaw na songga. Na muling pumukaw sa kanyang atensyon at nagbalik sa kanya sa kasalukuyang sitwasyon. Agad siyang niyakap ni Rime ng mahigpit, bakas ang ginhawa at pag-aalala sa kanyang kilos habang kumakapit ng parang ayaw nang bumitaw. Napasabi ang ating bida habang bahagyang namumula ang mukha, na Rime. Napasabi naman si Rime, habang hindi pa rin bumibitaw sa yakap at medyo nanginginig pa rin sa kaba, saglit lang. Dagdag pa niya na hindi nakita bibitawan. Hinding-hindi na, habang magkayakap sila, tahimik na nakatingin sa kanila si Commander Jong Il-guan, nakapwesto sa di kalayuan habang sinusuri ang sitwasyon at ang nangyayari sa harapan niya. Napasabi naman ng ibang sundalo na nakasaksi sa eksena, "Oh, nakakaantig naman." Habang bahagyang nagkakagulo sa hanay nila at may ilang napapangiti sa kabila ng tensyon ng paligid. Patuloy na pinagmamasdan sila ng mga sundalo ng tahimik, unti-unting humuhupa ang ingay sa paligid habang mas pinipili nilang obserbahan ang sitwasyon sa halip na magsalita. Napalingon sa likuran si Commander Jong Il-guan, bakas sa kanyang mukha ang bahagyang pagsimangot. At habang nakatingin si Commander Jong Il-guan sa direksyon ng mga sundalo, mapapansin sa likuran nila si Dongbang Chanho, at sa malamig na boses ay sinabi niya na pagkatapos ng lahat ng pangungumbinsi na yon. Sa tingin ko, maaari ko na sana siyang ituring na bangkay, na makikita ang mariin na tingin ni Dongbang Chanho. At dito na po nagtatapos ang ika-20 kabanata. Ika-21 kabanata, sa pagpapatuloy. At sumapit na ang umaga, at unti-unting lumino ang paligid habang ang malamlam na liwanag ng araw ay sumilip sa mga ulap, na nagbigay ng bagong kulay sa tahimik na tanawin, hanggang sa makikita sa malayo ang dulo ng bubungan. Mabilis na tumatakbo si Rime sa labas, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at magaan. Mula sa kanyang unahan, makikita ang ilang babaeng tagalingkod na nag-uusap habang abala sa kanilang mga tsismisan at sa gitna ng kanilang usapan ay maririnig ang boses ng isa na tila hindi makapaniwala habang sinasabi. "Totoo ba yan?" Na sinundan naman ng mabilis at kumpirmadong sagot ng isa pa, "Sinasabi ko sa iyo, totoo nga." Bigla namang sumalpok si Rime sa kanila habang mabilis siyang tumatakbo, dahilan upang maputol ang kanilang usapan at magulat ang mga tagalingkod na halos mawala ng balanse sa pagkakabangga. Napatingin ang mga ito kay Rime na halatang nagulat at nagtataka sa bigla niyang pagsulpot, at isa sa kanila ay napabulalas ng young lady. At agad namang sumagot si Rime na may masayang mukha na patawad. Habang mabilis na lumalayo si Rime, naiwan ang mga babaeng tagalingkod na nakatingin sa kanyang papalayo. At isa sa kanila ay nagsalita na bakit ba nagmamadali siya. Dagdag pa nito na parang napakasaya yata niya ngayon. Sumagot ang isa na oo nga. Sinabi pa ng mga ito habang makikita si Rime na dahil kasi bumalik na siya kahapon. Sumagot naman ng isa na ha? Sino? Nakarating na si Rime sa harapan ng pintuan ng bahay, at sandali siyang huminto roon habang ang kanyang katawan ay napahinto, at ang dibdib ay humihinga ng malalim at mabilis mula sa pagod at pagtakbo. At unti-unti niyang inangat ang ulo, at sa kabila ng hingal at pagod ay sumilay ang isang masayang ngiti sa kanyang labi. Binuksan niya ang pintuan at may masiglang ngiting sumilay sa kanyang mukha habang masayang sinabi, "Mag-almusal na tayo, Songga." Nagulat siya nang makita na walang laman ang kanyang silid. At lumipat ang eksena sa dalawang paa na tahimik na naglalakad sa malamig na sahig. Ito pala ay ang ating bida at si Dongbang Chanho. Patuloy lang silang naglakad nang walang imik hanggang sa makarating sila sa mataas na bahagi ng tulay. Patuloy ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa, at sa gitna ng malamig na hangin sa tulay ay mariing nakatingin ang ating bida kay Dongbang Chanho, na para bang sinusubukang basahin ang nasa likod ng kanyang tahimik na anyo. At habang mariin pa rin siyang nakatingin kay Dongbang Chanho,
Napasabi siya sa kanyang isip na may halong pagtataka at pag-iingat, ano kayang meron? Bakit bigla na lang niya akong niyayang maglakad-lakad? Bigla namang nagsalita si Dongbang Chanho, habang nananatili ang kanyang kalmadong tinig at nakatingin sa malayo na sinabi niya, ngayon lang to nangyari, ang makapaglakad-lakad kasama ka. Habang lumingon si Dongbang Chanho sa kanya, bahagyang yumuko ang ating bida bilang paggalang at mahinahong sumagot ng, opo. Napatingin ang ating bida nang sabihin pa sa kanya ni Dongbang Chanho na salamat sa paghihiganti para kay Mo Yang. Dagdag pa nito habang bahagyang nakatungo ang ulo na may seryosong mukha. Humarap ito sa tubig sa ibaba na sinabi pa sa kanya na para ko na ring anak si Mo Yang. Pero hindi ko siya maipaghiganti dahil sa aking posisyon. At kung hindi dahil sa iyo, tiyak na napahamak na rin si Rimei. Tumingala ito habang sinasabi pa na palagi akong may utang na loob sa iyo. Tahimik lang ang ating bida habang nakatingin lang kay Dongbang Chanho. At ilang sandali pa napababa siya ng ulo na nakapikit na sinabi na wala ito kumpara sa biyayang ipinagkaloob ninyo sa akin. Grand Marshal. Napamulat siya ng mata at biglang nagulat, ang kanina'y tahimik na sandali ay agad napalitan ng bigat at tensyon nang marinig niya ang sinabi ni Dongbang Chanho na, dalhin mo sa akin ang ulo ni Tejar. Idinugtong pa ni Dongbang Chanho, sa parehong kalmadong tinig ngunit mas lalong mabigat ang dating, kapag nagawa mo yan. Ibibigay ko sa iyo ang kahit anong hilingin mo, at sa sandaling yun ay mas lalong naging malinaw na hindi lamang ito simpleng utos kundi isang alok na may kapalit na mas malaki at mas mapanganib. At sumapit na ang gabi. At unti-unting bumalat ang dilim sa paligid habang ang mga ilaw mula sa mga bahay at lansangan ay nagsimulang sumilip sa katahimikan ng gabi, at makikita ang mga tao sa paligid na patuloy na naglalakad. At mula sa lansangan ay makikita ang ating bida na tahimik lamang na nakatayo. Habang nakatungo ang kanyang ulo sinabi niya sa kanyang isip na ano ang ninanais ko. Dagdag pa niya na mayroon ba talaga akong ninanais? Bigla naman siyang napatingin sa unahan nang may tumawag sa kanya. Ito pala ay si Rimei na may inis sa mukha na nakalagay ang kamay sa katawan na sinabi niya na ipagpapatuloy mo ba ito? Sinabi sa kanya ng ating bida na anong problema, Rimei. Naiinis na tumugon siya na anong sinasabi mong problema. Sinigaw pa niya sa kanya na gusto ko lang naman mag-almusal kasama ka matapos ang mahabang panahon. Pero bigla kang nawala. Sa wakas ay nakalabas din tayong magkasama, pero hindi ka naman nakikinig sa akin. Ano ba ang iniisip mo? Tahimik lamang na nakatingin ang ating bida kay Rimei, ang kanyang mga mata ay puno ng damdaming hindi niya mabigkas, habang ang sandali ay tila huminto sa pagitan nila. At napasabi siya sa kanyang isip, habang patuloy na nakatingin kay Rimei na ang gusto ko. Nasinigaw pa ni Rimei sa kanya na nakikinig ka ba talaga sa akin? Makikita ang kanyang ngiti sa labi. Habang naiinis si Rimei sa kanya bigla naman siyang napangisi na bahagyang napababa ng kanyang ulo. At bigla siyang humalakhak, malakas at biglaan, na ikinagulat ng mga tao sa paligid at napatingin silang lahat sa kanya. Habang ang sandaling tensyon ay bahagyang naputol ng kanyang hindi inaasahang tawa sa gitna ng katahimikan. Nagulat naman si Rimei, namumula ang kanyang mukha habang nauutal na nagsabi, ano? Bakit bigla na lang? Ngunit hindi niya naituloy ang kanyang sasabihin nang bigla siyang niyakap ng ating bida ng mahigpit, na tila ba pilit na pinapawi ang lahat ng pag-aalala at tensyon sa pagitan nila sa isang tahimik na sandali. Na ikinagulat niya ang ginawa sa kanya ng ating bida. Sinabi pa niya habang may namumulang mukha na songga. Tumugon naman siya habang yakap si Rimei na hindi ko na. Hinding-hindi ko ikaw muling bibitawan. Napatingin naman si Rimei sa kanya, sandaling nanatili ang katahimikan sa pagitan nila. Hanggang sa unti-unting lamambat ang kanyang ekspresyon at napababa siya ng tingin, tila pinipigilan ng sariling damdamin habang ramdam ang bigat at init ng sandaling iyon. Napaluha siya sa saya habang dahan-daang napangiti. Hindi maitago ang biglang paggan ng kanyang damdamin sa gitna ng lahat ng pinagdaanan, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy at ang kanyang ngiti ay sumasalamin sa matagal nang hinintay na sandali ng kapayapaan. At pagkatapos ay niyakap din siya ni Rimei ng mahigpit, na tila ba ayaw na nilang maghiwalay sa sandaling yun, habang ang katahimikan sa paligid ay napuno ng init ng kanilang yakap at ng mga damdaming matagal nilang kinimkim. At tahimik siyang nagsalita habang nakayakap pa rin, na mapapansin ang mga nagdadaanang tao sa paligid na oo, songga, na may halong lamang at kumpirmasyon. At lumipat ang eksena sa silid na ito na may nagsasalita na binanggit mo ba si Tejar?
Ito pala ay si Commander Jong Il-guan kausap si Dongbang Chanho. Humigop ito ng tsaa habang sinasabi na oo. Hinihingi ko ang ulo ni Tejar. Napapalo sa lamesa si Commander Jong Il-guan at sinabi na naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan. Kapag may nagkamali, maaaring malagay sa panganib ang buhay ni Song Baek. Malakas namang napababa ng tasa sa lamesa si Dongbang Chanho. At sinabi nito na isinugol ko ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa sarili kong buhay. Hindi ba dapat lang na humingi ako ng katumbas na kapalit? Nakahawak sa tasa pa niyang sinabi na hindi ba tama, Komandante Jong? Tahimik lang na tumingin si Commander Jong sa kanya. At sinabi niya sa isip habang mariin na nakatingin na ang gamitin pati ang sarili niyang anak sa ganitong sitwasyon, tunay ngang isang nakakatakot na nilalang si Dongbang Chanho. At pagkatapos makikita ang nakasakay sa kabayo. At mula sa nakahanay na hanay ng mga tao, makikita ang ating bida na nasa unahan sakay ng kabayo pati na si Commander Jong. At sinabi niya habang makikita ang mga taong ito na Song Baek. Sila ang Yungun o mga nakatagong kawal. Gaya ng iyong nakikita, ito ay isang hukbong binubuo ng lahat ng uri at antas ng mga kriminal. Mula ngayon, ito na ang hukbong pamumunuan mo. Sinabi pa sa kanya ni Commander Jong na dahil sa iyong mga nagawa, karapat-dapat ka sa mga piling kawal, ngunit sa kabila ng pagtataksil na naganap, ang kasalanan na pagpatay sa iyong nakatataas ay napakabigat. Gayunpaman, kung makakakuha ka ng parangal sa kampanyang ito, maaari kang mapatawad. Dagdag pa niya habang napalingon ng tingin na naiintindihan mo ba, Song Baek? Tumugo naman siya na opo, naiintindihan ko. Bigla naman siyang napalingon sa gilid ng may sumisigaw na hindi, binibini. Habang bumababa sa hagdan si Rimei sinabi ng babae sa kanya na teka lang. Binibini. Patuloy na naglakad si Rimei patungo sa ating bida, habang sa kanyang likuran ay naririnig pa rin ang mga tinig ng mga babaeng humahabol sa kanya, sandali lang po. Binibini. Ngunit hindi na siya natinag, at sa wakas ay nakarating siya sa gilid ng ating bida, humihingal at may malalim na paghinga. Na tila pinipigil ang damdaming matagal nang bumabalot sa kanyang dibdib sa gitna ng sandaling yun. Napahawak siya sa kanyang tuhod habang humihinga ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili matapos ang mabilis na paglalakad. Napasabi naman ang ating bida na Rimei. At naiinis na sinabi ni Rimei sa kanya, sinungaling ka. At napatikom siya ng kamao, nanginginig sa bigat ng damdamin. Bago niya malakas na sinigaw, nasabi mo hinding-hindi ka na muling bibitaw. Sabi mo magiging iba na ang lahat ngayon. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya ang ating bida na kaya bakit. Umiiyak pang sinabi sa kanya ni Rimei na bakit aalis ka na naman. Habang nanginginig ang kanyang boses at pilit pinipigilan ang mga luha, ngunit bigla siyang niyakap ng mahigpit ng ating bida, na ikinagulat ni Rimei at pansamantalang nagpatahimik sa pagitan nila ang mabigat na emosyon na kanina pa nag-uumapaw. At sinabi ng ating bida sa kanya, ito na ang huling beses, sa mababang tinig ngunit puno ng bigat at katiyakan. Napasabi naman si Rimei na ano. Tinanggal niya ang pagkakayakap at dahan-daang humawak sa balikat ni Rimei, sa kanya ito tiningnan ng nakangiti, may halong lambing at katiyakan sa kanyang mga mata. At sinabi niya, habang malinaw ang saya at gulat na makikita sa mukha ni Rimei, pagbalik ko sa pagkakataong ito, magpakasal na tayo. Masayang tumugon si Rimei sa kanya habang inilapit ng ating bida ang kanyang mukha na talaga. Tumugon ang ating bida sa kanya, oo, pangako, habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Rimei, may halong lambing at matibay na determinasyon sa kanyang boses. At nang marinig yun ni Rimei, agad niyang niyakap ang ating bida ng mahigpit, habang mahina ngunit puno ng damdaming binigkas ang pangalan, Songga. Naghiyawan naman ang mga tao sa paligid nang masilayan nila ang eksenang yun, ang ilan ay napangiti at ang iba ay napapailing sa tuwa. Habang ang dalawang nagkakayakap ay tila hindi na napansin ang ingay sa kanilang paligid at nanatiling nakalubog sa sandaling puno ng emosyon. Nasa hanay din pala si No Hagwan tahimik na nanunood sa kanila. Habang sinisigaw ng lalaking nasa tabi niya na lintik, paano na lang kaming mga single na mabubuhay nito? Iba rin ang diskarte ng batang to. Napatuloy lang na nanunood sa kanila si No Hagwan. At dito na po nagtatapos ang Ayla 21 kabanata.